Tuloy lang po ang kasiyahan natin dahil mayroon pong nakarating sa atin na balita na hindi na raw po nagkakatulog itong si BBM. Dahil nalaman na po niya na nagsanib pwersa na itong si Tambaloslos at saka itong si Saldico. At ang sinasabi po nila na talagang sisiguraduhin daw nilang ibabagsak nila itong si Bangag. Ay, Ayan po, tama po yung inyong narinig na sanib pwersa na po itong si Tambaloslos sa Saldico na para isama na rin sa hukay itong si Bangag. Ano? So, dito po ay tahasang sinabi na rin po ni Saldico. Hindi man niya sinabi na sanib pwersa na sila ni Tambaloslos, pero si Tambaloslos po ang may sabi noon at nandun po sa kabilang video. Ito pong sinasabi rito ni Saldico ngayon ay hindi siya papayag na wala siyang maisasama. Oo nga naman, di ba? At ito po ang katunayan na talaga pong matapang itong si Saldico. Ito po yung kanyang bagong statement, ha. Mainit-init pa po ito. At itong bagong statement na ito na hindi siya papayag na siya lang dahil alam niya kasabwat itong si Bangag. Ito. Sapat na ang pananakot para ako madali nila akong mapapatahin. Yan. Akala nila sapat na ang pananakot para ako'y umatras. Yun. Pero nagkakamali sila. Yun. Hindi nila kilala kung gaano ako katatag, Yun. kung gaano kalalim ang aking nalalaman, at kung gaano ako kahandang ipaglaban ang katotohanan. Yun. Hindi ako basta-basta magpapahuli. Correct. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang aking buhay at ang pagkawala ng katotohanang matagal nang itinatago. Yun. Alam ko ang panganib. Alam ko ang bigat ng laban na ito. Ngunit mas mabigat para sa akin ang manahimik Yun. habang ang bayan ay niloloko at pinagsasamantalahan. Darating ang tamang panahon at kapag dumating iyon, ilalantad ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa mga nasa likod ng anomalyang bumabalot sa flood control project. Hindi ito simpleng usapin ng katiwaliang ito. Ay usapin ng kinabukasan ng ating bayan ng perang dapat napunta sa tunay na serbisyo ngunit napupunta sa bulsa ng iilan. Sa ngayon, pinipili ko munang maging maingat. Hindi pa ito ang oras. Hanggat nananatili ang mga sakim sa kapangyarihan, kasama ka na doon. Kailangan kong maghintay, magmasid at maghanda. Ngunit tandaan ninyo ito, kapag ako'y sinubukang patahimik sa pamamagitan ng pagkakakulong o anumang paraan, hindi ako mag-iisa, hindi ako babagsak ng walang kasamang katotohanan. Isasama ko ang mga dapat managot. Walang makakatakas. Panahon na para magising ang bawat isa. Panahon na para manindigan at huwag hayaang manaig ang takot sa kanig na katotohanan. Kung patuloy tayong mananahimik, lalo lamang lalakas ang loob ng mga umaabuso. Dahil po mahaba pa ito, hindi ko po ipiniplay ito dahil kumakampi na ako di sa buang na ito. Isa rin ito. Dapat sinasali mo, Saldico, sinasali mo sana yung sarili mo na kami ang mga nagnakaw dyan at ang mastermind namin itong si Bangag. Yun ang totoo doon. Unang-una, noong nakita ko yung pakikipag-usap mo dito sa AFP, dito sa Armed Forces of the Philippines, na nagbigay kayo ng mali-malitang pira dyan sa mga sundalo. Actually, ang kawawa dito yung talagang yung mga ordinaryong sundalo. Ang nagpatasasa nito, yung matataas ang posisyon na sundalo. Nagbigay po ito.
Itong si Saldico po ang kausap mismo noong sundalo na yon. Nagbigay po sila ng malitang pera. Kaya, hindi ibig sabihin na piniplay ko ito para maawa na ako dito sa animal na ito. Isa rin pong salot ng lipunan ito. Kaya, pare-pareho lang naman po sila. Pero maliwanag po yung sinabi nito na hindi siya papayag na siya lang. Magsasama siya. At doon po yan, sa huli, mayroon po dyan na mayroon pong pahayag talaga na matindi. Yun nga sinasabi niya na talagang halos pangalanan na niya yung talagang utos mismo. Nandoon daw sa hawak niya yung sinasabing direktang utos ni Tambaloslos at saka nitong si Bangag. Imagine mo. So, ang sinasabi nga niya, sa tamang panahon niya ilalabas yun. Pero ganun pa man, nagbigay na siya ng nahawak ko na. Parang sinabi lang na, hawak ko ang bit. Hawak ko ang malita. Yan. Ituloy muna natin sandali, ha? Naniniwala ka na dapat nang matapos ang ganitong sistema, ibahagi mo ang mensaheng ito. Ayun. Hayaan nating makarating ito sa mas maraming tao. Ipaabot ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng komento. Oh, yun. Ang bawat Sinabi ko naman. At sinunod ko naman yung sabi mo, share ito. Sinare ko po ito, kaya nga tinapik ko ito. Para malaman lang din na talagang sanib pwersa na. Doon po sa isang pahayag ni Tambaloslos, nagsanib pwersa na po itong dalawang ito. Na di umano, ang sinasabi nila, direkta daw na binigyan ng instruksyon ni Bangag itong dalawang ito. So tingnan natin kung ano ang pwedeng mangyari. Pero alam ko naman po na talagang suntok sa buwan ito. Pero ang sinasabi nga natin dito, pagka ikaw ay kalaban or kakampi, poprotektahan ka. Tingnan mo lang yung mga impeachment na yan. Ha? Hindi ba't ka-impeach itong si Bangag? Pero, dinismiss ng nilawistro. Walang probable cause na para ma-impeach si Bangag. Pero itong si Sara Duterte, dalawa pa yung may probable cause na hinaing impeachment. Dalawa-dalawa. Tingnan mo itong mga kabangagan itong mga ito. Itong lawistro na ito. Pansinin niyo pag nagsasalita yung ngiwi na rin yan. Dahil kasama na rin pong tumitira yan. Tingnan ko nagsasalita, ngiwi na. Ano sabi niya sa ano to? Yung balita sa Channel 7, magreklamo na kayo kahit saan kayo magreklamo. Ang tapang mo. May aywan ko kung magtatatapang pa ito pag ako na nakaharap nito. Tingnan natin, ha? Sige, pagbigyan muna natin yung mga tapang nila. At makakaharap din nila ako personal. Sisiguraduhin ko, pag nagtama lang yung tingin namin, sisiguraduhin ko manginginig na yan. Baka sabog-sabog ng ihi niyan. Ha? Pansinin niyo itong mata ko. Anong napapansin niyo sa mata ko? Pwedeng mag-apoy yan anumang oras. Pansinin niyo. Mayroon bang ganitong klaseng mata? Hindi ordinary yung mata ito. Pwede kong palabasin dyan ang apoy sa mata ko. Pero tingnan nyo, titigan nyo lang din. Kaya sabi kong, itong matatapang na ito, makita lang nila ako, sabi ko nga sa inyo, kung itong abante na ito nagtatapang-tapangan, naku po, kahit nakatalikod ako, makita lang yung batok ko nitong si abante na ito pag hindi mamatay sa takot yan, manginginig yan. Lalo itong lawistro na ito. Ang tapang-tapang, ha? Huwag kayong magtapang-tapangan. Alam ko mga karakas ninyo, una kung matatapang kayo, mga hayop kayo, 2 taon na ako rito naghahamon ng patayan, magpustahan lang tayo. 2 taon na. Naghahamon ako ng patayan dito.
Kaya lang, may pustahan tayo. Dahil yung lahat, sinabi ko naman sa inyo, wala tayong pag-uusapan kung ilang amount ng pagpupusta natin, kung anong numero. Walang problema sa akin yan. Ilatag ninyo, yung buong kayamanan ninyo, dodoblihin ko. Magkano man yan. Hindi natin pinag-uusapan dito ang numero. Pero, 2 taon na ako naghahamon ng patayan dito. Bakit ayaw niyong pagpatusin? Total matatapang kayo di ba? Huwag kayo nagtatapang-tapangan na wala rin lang kayo ibuga. O ulitin ko lang hamon ko. Lahat kayong mga magnanakaw dyan sa Kongreso. Isalin nyo nito mga magnanakaw dyan sa Senado. Lahat kayo. Magsama-sama kayo. Ako lang mag-isa. Haharap ako sa inyo dyan sa Lunita ha. Sa Lunita tayo. Para masaksihan ng maraming tao, masaksihan ng buong mundo. Kung papaano ko pahahapayin kayo sa loob lamang ng 10 segundo. Hindi po ito labanan ng isa-isa. Labanan po ito ng one versus all congressman na kawatan. Ako lang mag-isa. Magsama-sama na kayo mga kawatan. Kahit ilan pa kayo. Iposta nyo na lahat ng mga kayamanan yung kinulimbat nyo sa bayan. Dodoblihin ko. Kahit magkano yan. Tanggapin nyo lang hamon ko. Hindi lang yan. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Lahat ng laban ko, laging 10 segundo ang ibinibigay ko. Pag hindi ko nilagot ang hininga ninyo sa loob ng 10 segundo, talo ako. Kabigin ninyo yung pusta ko. Siyempre kung sinabing pustahan, bago tayo magpatayan, nakalatag dyan yung pusta natin. Ha? Nakalatag. Hindi pwede yung sabi-sabi lang. Ilatag nyo yung kayamanan yung kinulimbat, ilatag ko yung akin. Ganun lang yon. Or pwede naman natin na ilagak dyan sa Supreme Court yan. Dyan sa compound ng Supreme Court kasi baka hindi magkasya sa loob ng Supreme Court yung mga pinagnanakaw ninyo. Sa labas ng compound ng Supreme Court, ilatag nyo, ilalatag yung akin. Basta hindi ko nagawa na lagutin ang hiningin nyo sa loob laban ng 10 segundo, talo ako. Yun lang. Pero titiyakin ko sa inyo, hindi ko pa kayo hahawakan noon. Wala akong hahawakan na isa sa inyo. Dalawa lang yan. Nangangati na itong mga palad ko. Yung maiganyan ko lang sana sa inyo, itong mga palad ko. Sisiguradong ko hahapay kayong lahat. Pero mayroon akong gagamitan dito ng hintuturo ko kasi gusto kong butasin ang ulo. Lahat ng mayayabang, bubutasin ko ang ulo sa pamagitan ng daliri ko. Wala akong hahawakan sa inyo, hindi ko hahawakan kayo. Yun pa ang isang advantage ninyo. Yun pa ang isang partida pa sa inyong binigay ko. Oh, tanggapin nyo na. Hamon ko. At kailangan natin dito, mag-imbita tayo ng mga international media para masaksihan nila kung paano kung lagutin ang hininga ninyo. Ayong mga kawatan, hinahamon ko. Tanginan nyo. Bullshit kayo. Kayong mga OFW. Sige. Huwag na kayong matulog. Magtrabaho kayo na magtrabaho. Ha? Magtrabaho kayo na magtrabaho dyan. Araw-gabi magtrabaho kayo. Para mayroon kayong i-remit dito na para nakawin itong mga putang inang mga magnanakaw na ito. Kayong mga janitor, janitress, security guard at kung mga laborer dyan, huwag kayong mapagod sa katatrabaho. Dahil ang dami nating pinapalamon. Hindi lang nang natin pinapalamon itong mga putang inang ito, pinagnanakawan pa tayo. Imaginin mo, pati yung mga purpose ng mga putang ina, tayo ang nagbabayad. Tapos itong mga ninanakaw ng mga congressman at mga senador na ito, pira pa rin natin. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko,
Huwag na kayo matulog, magtrabaho na lang kayo magtrabaho para may pangpalamon kayo rito sa mga congressman at mga senador ng mga magnanakaw na to. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, mga hayop kayo. Ang kakapal! Sabi ko nga sa inyo, pag nag-cross ang landas natin, sinasabi ko, maipatong ko lang itong mga daliri ko sa ulo ninyo. Sisiguruduhin ko parang salamin yan na magkakadurog-durog yan. Itong galit ko nito, tanginan nyo. Buisit kayo. Sa totoo lang. O, natitigan nyo na ba ang mata ko? Kakaiba. Hindi ganito ang normal na mata ng tao. Nakita nyo yan? Diyan sa bilog ng mata ko, nakita ka ninyo yung pandyan, yung karet. Kita nyo? Nag-aantay lang ako ng tamang panahon. Dahil kakaritin ko ang mga liig dito, mga hayop to. Nandiyan na nakaabang na sa mata ko. Kaya ano bang oras yan, sunog yung mga hayop na yan. Parang laser yan. Bullshit mga to. Animal kayo. Papalapalakpak pa itong iwi nito dahil dalawa raw yung complaint na nakitaan ng probable cause doon sa impeachment kay Sara. Dalawa pa talaga. Pero si Bangag, inabsulto ninyo, mga hayop kayo. Na trilyones ang kinulimbat. 125 million lang yung hinahabol nyo kay Sara Duterte. Kumpara dito sa bilyon-bilyon na confidential ni Bangag. Aber, lahat naman kayo. Magkano ang confidential ni Boying Remulla? Ha? Kalahating bilyon. Kalahating bilyon ang confidential fund ni Boying Remulla. Si John Vic Remulla na sa DILG, kalahating bilyon din. Baka hindi nyo alam. Putang ina mga ito, nakakagigil lang kasi. Nakakasawa na. Lalo na yung pagmumukha nitong Luis Tron ito, ang sarap kumutin itong pagmumukha nito eh. Ngiwiin na itong putang ina to eh. Sige nga. Ano ba ito? Magkano yung kinukuha niya 125 million? Kumpara sa kalahating bilyon kay Boying Remulla at dito sa kay Kwan, John Vic Remulla. Tig kalahating bilyon po yan ha. Correction, tig kalahating bilyon. Silang dalawa magkapatid. Yan pa lang yan. Sige nga. Ano ba, mayroon ba tayong batas ngayon na Kwan? Kung yan lang 125 million na hinahabol nyo rito kay Sara Duterte, sige. Kung papayagan ako na magbabayad dito ako na magbabalik doon sa 125 million na confidential ni Sara Duterte. Ako na magbabayad. Sige nga. Ito na lang tanggapin nyo. Para wala na tayong pag-usapan, nakakasawa na mga pagmumukha ninyo, ang papangit nyo pa. Lalo na kung nakikita ko itong mukha ni Dilima na para mukhang garapata. Mukhang tubol itong putang inan to. Tapos yan, si Jokno. Si Chel Jokno na pag nagsasalita parang akala mo marble sa Romblon yung mga ngipin kalalaking tipak. Di lalo na yung sisandan niya na hanggang dito na yung ngiwi sa tainga niya. Tapos makikita mo pa siya rin doon na parang kuiba ang butas ng ilong. Tapos nakita ko rin itong yung si Suarez na mukhang ulupong. Ay si Asidre, na mukhang pagong, ang laki ng katawan, malaki rin ang ulo na mayroong hydrocephalus. Hindi ko na nga nakikita yung putang ng congressman ng La Union yung si Ortiga na may hydrocephalus Ang papangit nyo, putang ina nyo, nakakabuisit kayo. Correction. Hindi po ako nag-o-offer na ibabalik ko yung
125 million na confidential ni Sara Duterte ay dahil sa kinukonsente ko siya. Hindi. Ino-offer ko na ibalik ko na lang ang 125 million na confidential ni Sara Duterte dahil sawang-sawaan na ako sa mga pagmumukha ninyo. Nakikita ko dyan sa TV, mga putang na nyo, papangit yung hayop kayo. Doon lang. Bullshit na bullshit ako sa mga pagmumukha ninyo. Baka mapaglihihan ko pa kayo, mga hayop kayo. Bullshit kayo, papangit ang putang na ito, mga ang kakapal ng mga pagmumukha. Pansinin si Luistro, nakangiwi. Dalawa na silang ngiwi dyan sa sindan niya. Nakakadiri. Tapos puro garapata ang bilat nitong hayop na ito. Anak, putang na. Hayop. Nililiwanag ko lang, ha. Hindi ko alam. Wala akong alam kung ano man yung sinasabi ninyong illegal na ginawa ni Sara Duterte doon sa kanyang confidential fund. Wala akong alam doon. Kaya lang ako nagsasabi ngayon dito para wala ng issue, ha? Para tumigil na at wala na akong makikitang pagmumukha ng mga pangit na ito, ako na lang ang magsasauli ng 125 million non-confidential fund ni Sara Duterte para matapos na yung usapin niyan. O sige. Antayin ko yung tawag ninyo kung isasauli ko na para wala lang ako makitang pagmumukha. Yun lang. Hindi bali na magbayad ako ng 125 million, huwag ko lang makita itong mga pagmumukha nitong Luistro na ito, sindan niya na ito, na yung ngiwi niya hanggang tainga niya, at yung si Suarez na mukhang ulupong, si Redon na parang kuiba kalaki ang ilong, si Abante na mukhang bayawak, si Dilima na mukhang tubol, hindi lang mukhang tubol, mukhang garapata pa, giant garapata. Kapapangit itong mga hayop na ito, doon ako sawang-sawa, doon ako allergy. Kaya sabi ko, sige, hindi baling ako na magbayad ng 125 million, huwag ko lang makita sa TV itong mga hayop na ito. Mga bullshit na ito talaga. Sa totoo lang itong mga piste ng bayan itong mga hayop na ito. Anyway, mayroon pa po. Isa na lang itong ipiplay ko. Wala na. Kahit na sinong itapat nyo kay BP Sara, wala nang kapag-pagkasa. Itong, gusto nilang itapat si Leni Robredo, nalugaw. Ay, wala. Kahit na sino, ito ha. Sige, para matapos na tayo. Si Vice President Sara Duterte ang pipiliing presidential candidate ng mas marami kung sila lang ang magtatapatan ni dating Vice President Leni Robredo. Ayon sa survey ng Octa Research. Ito ng Presidential Preference Survey ng Octa Research noong nakaraang linggo kung maraming pagpipili ang kandidato. Nanguna si Vice President Sara Duterte na lamang ng 12%. Oh my God! Pangalawa na si Naga City Mayor Naku Leni po. Robredo. Pero paano kung ang dalawang nangunguna lang ang magtatapatan? Ang resulta, una pa rin si Duterte pinili ng 46% ng sinurvey. 35% naman ang pumili kay Robredo. Si Vice President kahit sa ang gulo mo tingnan, panalo si Sara Duterte. Dito kay Lini ito ha. Tapos tatapatan pa nitong si Risa Hontiveros na punong-puno rin ng garapata ang bilat. Tapos tatakbo rin daw itong si John Vic Remulla na isang ulol na sinungaling. Hayan ang ibubuto ninyo, mga putang, naku po, mga putang inang mga tao to. Anyway, sige, hindi na tayo magtatagal, ma-high blood lang ako sa inyong mga hayop kayo. Ang papangit ninyo mga putang ina nyo, tigil-tigilan nyo humarap sa television na papanood ko kayo, mga bullshit kayo. Sa lahat mo ng mga subscriber ko, pasensya na po kayo. Pero, isa lamang po ang pwede kong iwan ng salita sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.